Sa bahay ko Bakit? kayo. Magpo-pull out kayo? Magpo-pull out na kayo? So guys, welcome back Kung may resibo mo. sa ating channel. So, video credit dito kay Kuya Bigots. Okay? Dahil sa kanya dumaan yung yung newsfeed natin, no? Sa video niya na to. Well, ano yun? Engineer ba talaga kayo? Bakit ganito ang trabaho nyo? Halos lahat kayo na nasusunod sa mga plano namin. Yun, para sa bahay na pinapagawa namin, sobrang laki na gas namin. Pero bakit ganyan pa lang nagagawa ninyo? Okay, let's see. For this, we're going to make a reaction video. Let's see kung meron tayong mga bagay na pwede matutunan. Kuya, kuya, teka kuya. Okay? Yan. Siguro ito Tignan mo engineer ginawa mo to. to sa ano ko eh. Hindi maayos ang pagkakagawa niyo ng bahay ko eh. Agad nyo na ako Ano dadalhin itong mga to? Hindi, pinapasakay ko Nagawa na ng bahay, oh. Ano, kailan nyo ako eh. Hindi naman kayo marunong Ayan, sumunod sa akin contractor na eh. to eh. Bakit may pinasasakay? Eh kung bayad ko yan eh. Hindi na... Okay. Doon muna tayo. So, tingnan natin yung itsura ng bahay. Malaki na rin yung nabayaran ni Nagawa client. na ng bahay, oh. Ano, kailan nyo ako eh. Hindi naman kayo marunong Ayan, sumunod sa akin contractor na to eh. eh. Bakit may pinasasakay? Eh kung bayad ko yan eh. Hindi naman sa inyo yan eh. Oo. Gamit Yun, oh. namin yan eh. Tsaka bahay niyo eh. Papaharong ko kayo sa gate. Hindi pwede yan kuya. Kamu ginawa niyo sa bahay ko Bakit? kayo. Magpo-pull out kayo? Magpo-pull out na kayo? Load namin yan eh. Hindi pwede i-pull out yan. Kahit i-pull out sa kayo sa kanyan, nakatimbre na kayo sa gate, hindi kayo makakalabas. Oo. Hindi mga gawa nyo. Tsaka tignan mo ginawa oh. Ano to? 10? 50,000? Binayaran ko sa inyo. Uy, balak. Yan, balak sila. Balik tayo doon. So, dito pa lang, Binayaran ko sa inyo. Uy, balak. Yan, balak sila. Hindi naman dyan eh. kine-question na nila na yung barracks is 50 mil, which is china-charge yan sa kontrata talaga. Well, kung papansinin mo, wala naman talaga 50 mil yan kasi hindi naman dyan talaga napupunta yung 50 mil. Okay, ano ba yung, pag sinabing barracks, ano ba yung mga pwedeng puntahan nun? Una-una, syempre, tama ito. Which is siguro ang cost nito nasa 10 or 20,000. Saan napunta yung ibang 30,000? Well, ganito yan. Pagka halimbawa ito, nasira or humangin na malakas, bumagyo kunyari, nasira, doon kukunin yun. Magbibuild sila ulit ng bago. Well, nagpa-fall yun under sa part ng contract na or cost quotation na contingencies. Kino-consider yun. So, as a client, hindi mo pwedeng questionin na bakit ganun yung barracks na yun. Ba't sobra sa resibo, kumbaga. 'Di ba? Kasi may mga ibang paglalaanan yan. Hindi lang yan puro doon. Although nakalagay yung quotation, is doon nakapangalan or doon nakatitle yung costing. Same time, hindi lang naman yung barong-barong na yun. Sigurado meron dyan. Baka meron pang water dispenser dyan sa loob or kung ano pang mga pinagagamit nila dyan. Mga wires, syempre pag kailangan na ng ilaw. No? Andiyan naman yung resibo ng ano Kuya, eh. kahit may resibo, tignan mo naman Kahit ang may ginawa mo. resibo. Andiyan dyan lahat ng... Okay. Very unusual din to na titignan ni client yung resibo pagka nagpapakontrata tayo or tumatanggap ng kontrata. Unusual na si client, i-check yung resibo. Bakit? Siyempre, ang presyo ng resibo at saka ang presyo dito sa bill of quantity natin, okay? Sabihin natin mga ganito, is hindi yan parehas, no? Kasi meron na tayong tinatawag dyan ng mga markup, no? Let's say for example, ganito. Excel. Bigyan natin kayo ng hint, okay? Ano ba pwede kong buksan dito? Ito na lang. Bigyan natin kayo ng hint. Bakit hindi siya practice talaga na pinapakita sa client? Okay, let's have an example here, no? Okay. So, halimbawa, hollow blocks. Description, quantity, unit, and price. Unit, price. Well, sabihin natin description is hollow blocks
Tapos 100 pieces yan. Ang kada isang piraso niyan, sabihin natin 12 pesos. Oops. Yan. Tapos ang presyo niyan 12 pesos. Well, hindi lang naman 12 pesos yung sisingilin sa'yo syempre ng contractor. No? Kaya mas magugulon pag tinignan mo ang resibo. So, hindi lang yan. So, ito yung tinatawag na Bercos. Yan. Bercos yan. So, pag kinumpit mo yan dito, 100 times 12, lalabas dyan 1,200. No? Subtotal yan. Ngayon, ano pa ba yung mga ibang kinoconsider natin pagdating dyan? Meron tayong tinatawag na material markup. Well, usually ito, nag-range ito ng depende sa contractor, no? Sabihin natin 20%, 1.2 times dito. Yan. So, yung material markup natin is 1,440 less diyan dito. So, minus dito yan. So, yan yung material markup natin sa total na to. So, para hindi magulo, gagawin natin per unit. Di-divide natin to ng 2. So, yan. Ay, 2. Ng 12. Ay, ng ano? Ng quantity pala niya ito. Sorry. Yan. So, ito yung markup. Kada peraso na itong hollow blocks, meron kang 2 pesos. So, ano pa yung mga nilalagay dyan? Siyempre, yung labor cost. Yan. Well, ang labor cost, sabihin natin 20%. Multiply na lang natin dito. 2.4 din yun. So, ang total cost niyan, no? Tawag dito is direct cost tong mga to. Ito na yan, no? Equal yan sa 12 plus to. Ito ang direct cost, no? Ng mga yan. So, ibig sabihin, ako bilang contractor, ang sisingilin ko sa'yo, hindi 12 pesos. 16 pesos kada isa hollow blocks. Kaya, it's very unusual na ang contractor magpapakita ng resibo sa kliyente. Diba na lang kung yung item is mukhang luma, mukhang pinaglumaan, syempre, bilang kliyente magtataka ka. Bakit ako binibigyan ng luma nito? Nagbabayad naman ako ng bago. So, makikita mo na yun dito sa direct cost. Ibig sabihin, kada isang hollow blocks, ito yung mga ano, yan sila. Ito yung kabuuan ng sisingilin mo. So, ito, subtotal, direct cost. Ito, per unit to eh. Per unit quantity. Yan. Equal na ito sa 100 times 16. Sa 100 na hollow blocks na yun, ang sisingilin ko sa'yo para sa direct cost sa tinatawag is 1,680. No? Yun. May labor cost eh, meron pang markup. 'Di ba? Pero bukod dito, hindi naman dito lang pwede kumita ang kontraktor, no? At meron pa tayong mga tinatawag na safety net factor. Doon napapasok yung mga indirect cost na tinatawag. So, meron tayong sinasabing contingencies. Meron tayong tinatawag na overhead cost. Siyempre, nandiyan yung profit, 'di ba? At meron tayong tinatawag na ano kasi yung mga yan? Kalimutan ko na. Overhead, ito. Mobilization cost. So, contingencies, ito yung budget na pagkukuha mo pagka nagkaroon ng problema sa site.
Halimbawa, may mga nabasag na tiles. Saan kukuha ng pamalit doon, di ba? So, dito ako kukuha. Usually, ito nag-range ng 5 to 10%. So, equal yan sa 0.1 multiply dito sa bare unit price. Okay. 1.2. No? Kada isa nun. Bawa lang yan. Tapos, overhead. Ang ano ko dito, nilalagay ko rito, nasa 0.15. Ayan. Multiply natin yan dito sa per cost. Ayan. Iba-iba ng diskarte yung mga contractor. Yung iba nilalagay nila. Dito na sila nag-aano sa direct. No? Ayan. Profit, syempre. Ang profit natin, kukunin na natin sa direct cost. 0.2 times direct cost. Yan. Ito yung tubo ko kada isang hollow blocks. Parang ganun. Kaya parang malpractice talaga na. Diba? Silipin mo yung resibo. And mobilization cost, 10%. Dito. Sa direct cost per unit tayo. So, ang total natin yan dito, pag pinagsama-sama natin dito, dito nalalabas yung tinatawag na indirect cost. Tama. Indirect cost. Yan. Ito mga to, yan, puro direct cost yan. Ito yung mga indirect cost. Baka wala na kayo nakikita sa baba. Tataas ko. Yan. So, pagka kinuha ko yung subtotal nito, i-equal yan syempre dito. Pag-add ko to lahat, nawala tayo sa camera. Pag-add ko lahat yan, tapos i-multiply ko yan doon sa quantity, which is dito. Yan. Ay, dito pala. So, ito na yung subtotal at ilalagay natin din yung total. Okay. Equal yan dito sa subtotal ng indirect cost and yung direct cost natin. Okay. So, lumalabas dyan guys, no? Kung papansinin ninyo. Wait lang, may kulang. Hindi natin na-multiply doon sa quantity. Multiply natin sa quantity. Ito dito. Times. Yan, tama na yan, tama na yan. Okay, so ang total natin yan is ito. Plus. Yan. So, lumalabas guys sa 100 na hollow blocks, no? Yan, sa 100 na hollow blocks na yan. Ang sisingilin ko sa'yo, hindi lang 1,200 na presyo nung, ano, malamang ito ang sisingilin ko sa'yo. Kung ikaw yung client ko. 'Di ba? So, kung may magkakaroon ako ng 1,000 o 10,000 na hollow blocks sa kailangan, ito ang sisingilin ko sa'yo. No? 200,000, hindi yung 120,000. No? Kasi kung direct yun, paano pakikita ang contractor, 'di ba? So, next natin video. So, kaya talagang hindi mo pwedeng ikumpara ang resibo at saka yung actual na ginawa ng contractor. Balik tayo. Ginawa nilang bahay, oh. Ibakal nyo rin yan. Nandiyan naman lahat ng resibo sa inyo. Detalyado yung mga binigay kong resibo sa'yo. Resibo? Hindi tignan mo nga yung resibo mo, puro pura. Pinagkatiwala nyo sa akin yung Tingnan ano na yan. tingnan Dapat ito. Pinasalas na Puro namin yung pura, resibo. ayun o, puro pura yung Puro resibo. pura. Ang laki na Pinasalas na gastos namin ko yan, yan. eh. sakay nyo sa sasakyan nyo na. Grabe. Hindi nyo may lalabas yan, kuya. Balik yan, balik yan, balik yan, balik yan. Hindi babalik. Balik yan, Hindi balik nyo yan. masakayan. Balik yan. Ay ka, sir, kami, nagtiwala kami sa inyo.
Oo. Di ba? Kayo yung nag-contact ng bahay namin. Tapos yung yun mga yung... binibigay ko sa yung resibo, detalyado lahat yan. Nakita mo naman. Pakita mo naman yung gawa nyo. Tingnan mo. Okay naman yung Tignan mo yung gawa eh. buhos. Oh, yung buhos nyo. Tignan mo yung buhos, Ayun, oh. kalahati lang. Tsaka ito yung hagdanan. Sa buhos yan. Tsaka yung hagdanan, tignan mo. Laki Sa rito sa bahay na to, sa visual lang. Siguro kung hanggang dito yan, no? Kung ito lang talaga yung dulo niyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mga 12 na hollow block sa haba. 12. Siguro mga 5 meters to kasama yun dito. 5 times 10 siguro. Siguro 5 by 2, mga more or less 50 to 60 square meter. Tsaka ito yung hagdanan. Sa buhos yan. Tsaka yung hagdanan, tignan mo. Laki Tapos ta. yan, ganun din. Ang liit. 100 Ito, square tangkad meter namin. per Kung ano lang naman yun nasa plano nyo. Halika, may papakita pa kami sa'yo. Halika, ito papakita. Halika, tignan mo ito tindahan. Ginawa mo. Okay, wait. So yun dun. Hagdanan. Sa buhos yan. Tsaka yung hagdanan, tignan mo. Laki ta. Ang liit. Ito, tangkad namin. Kung ano lang naman yun nasa plano nyo. Yun, meron din ganon, no? Minsan, kung ano yung nasa plano, yun lang talaga yung sinusundan ng mga kontraktor. No? Pero meron din ng mga kontraktor na i-heads up si client na, sir, pag sinunod natin tong plano, ito yung mga possible na pwede mangyari. May mga ganon. So, siguro dito, hindi na yun nasabi ni kontraktor, no? Sinunod na lang yung plano, which is, wala naman ding mali doon dahil plano nga naman yung sinunod niya. Wala akong kinakampihan dito Neutral lang tayo. Halika, may papakita pa kami sa'yo. Halika, ito papakita. Halika, tignan mo ito tindahan. Ginawa mo. Ayun naman yun nasa plano. So ito, Plano, di plano. so ito siguro haba nito, mga 15 meters siguro to. 12 to 15. No, kung contractor ko, dapat tanong pulido yung gawa mo. Maayos. Mas okay eh. Okay sa labas eh. Mas marunong kayo sa akin eh. Ha? Hindi pwede, kuya, kasi kami nagbabayad sa inyo, tsaka suggestion namin ang gagawin nyo dito dapat. Ayun may. Okay. So another thing, sabi niya, mas marunong pa kayo sa amin, sabi ng ganun. Sumagot naman yung isa. Siyempre, sila nga naman nagbabayad. Depende pa rin yun, guys. Sabi nga sabi nga ni contractor, siyempre siya may alam noon. Ngayon, kapag during construction tapos panay ganun ng isang sa dahil yan, pwedeng malito yung contractor, no, sa gagawin niya. Ngayon, pag nalito yan, sundin niya talaga yung nasa plano kahit na pangit yung nasa plano. 'Di ba? Tansya ko lang Kayo lang ang gagawa. Mahirap nga kasi sa inyo, mas nagmamarunong pa kayo. Engineer, ako yung engineer na kinuha niyo. Dapat mas marunong ako sa Kaya inyo nga nagpagawa kami ng blueprint niya sa architect, dapat yun ang susundin mo. Ang ginagawa mo, sarili mo, sinusunod mo. Mas marunong ka pa pala. Di sana kayo na yung gumawa niya. Yun yung ginawa nyo ng bahay. Oh. Marunong ako nagagawa niya, Yun sinasabi sa'yo. Hirap Isa sa yun inyo eh. sa problema, no, kapag nagpa-design kayo ng bahay sa ibang contractor, ay sa ibang grupo kumbaga, tapos ipapagawa nyo sa iba. Magulo talaga yun. So I suggest pag nagpa-design kayo, kung sino nag-design, siya na rin yung kunin yung contractor. Tindahan ko. Tignan mo yung Basta kung ano yung nilatag nyo sa aking plano, yun lang yung sinunod ko dyan. Kuya, wala sa plano Ano ng yun? flooring natin. Tignan mo yung flooring namin, oh. Eh, sino ba saka Eh, pag nagtinda-asawa ka Kayo! dito. Kayo, di ba? Kayo gumawa niyan, hindi. Kuya, ayos Mali-mali yung ginawa nyo. Paano naman naging mali? Pati nagbayad kami ng tama sa inyo, tapos ginagawa niyo sa amin. yan. Okay naman, Grabe hindi kayo. naman, natitalyado Ha? naman lang. Yung tiles sa CR. Yung tiles sa CR. Oo. Ha? Pag kinakatok, nalalaglag. Ano ba naman yun? Tangina yung gawa nyo. Hingi ka lang hingi sa akin ng pera pambili ng materialis. Wala naman dumarating na Andiyan naman yung materialis. resibo ah. Text kayo ng text sa amin. Resibo, nasaan yung Nakita mo gamit? lahat ng materialis so nakita mo naman lahat ng Sa materialis. resibo may bowl. Sa resibo merong Andiyan naman ah. Wala, kuya, wala. Anong wala? Ginawa na daw. Ayun, yung mga Breaker na sa labas. Oh, may mga semento. Ano pang hinahanap mo? Andiyan naman lahat. Itong mga tiles na to, kuya, tinanggal ko to sa CR namin kasi Okay. kinatok ng nanay ko. Pag katok, laglag ang tiles namin. Patay lang Ano tayo. naman nalaglag eh? Okay, ang okay ng Kuya, ito, tinan mo, ito. So yun, pagdating sa tiles, pagka suggestion lang sa mga client, kapag ka nakita yung tiles, tas bagong salta lang, no? Usually kasi meron yung curing times. Hindi pwedeng basta katok-katok yun, baka mamaya violent naman yung katok natin. Pero, yun, may tendency malaglag yan pagka hilaw pa. So, kung hilog na, siguro mga 5 araw na nalaglag pa, wala na. Patay na tayo doon. Reject yun, reject. Ayan o. Ayun o. Ayun o. Tignan mo. May nagkakabit niya sa CR, yan.
Kinabit na yan doon. Kinatok lang ng nanay ko yan. Nalaglag. Ha? Okay yan ang ginawa ng mga tao ko. Tapos ngayon, sabihin nyo, Yan ang mali sa inyo. Kaya yung bahay na yan, lifetime namin titiran yan. Tapos isang araw lang, Yan ang kinatok mali lang sa inyo nalaglag. eh. Ano naman yan? Hindi naman na... Tingnan natin sa loob. Tingnan nyo sa loob. Tingnan nyo sa loob. Tingnan mo, okay na. Ano gawa nyo? Okay na okay ang yung pagkakagawa ko dyan. Tsaka usapan dapat may kuryente na rito eh. Ah, di ba? Yan na, magkano nagastos namin dyan? Ha? Hindi. 2.5 million? Takin na ginagawa nyo?